verses na ating pag-aaralan sa umagang ito. So malawak yung coverage natin. From creation, to fall, and then to redemption. Sa umagang ito, pagpapatuloy rin natin ang pag-aaral natin ukol sa konsepto ng Diyos. Specifically doon sa series natin na Statement of Faith. Most probably, meron na kayong hint dahil sa mga inawit natin kanina. So, ang title natin sa umagang ito, yung title ng ating sermon, ay God in Three Persons, Part 1, The Father, Son, and Spirit in Creation, Fall, and Redemption. And based ito doon sa Genesis 1:1-2, verses 26 to 27, chapter 3, verse 22, at saka 1 Peter 1:1-2. Ngayon naman ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage, this time naman po sa Tagalog, para sa ating karagdagang kaalaman. Ganito po ang sinasabi. Genesis 1:1-2 at saka 26 to 27. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos sa verse 26, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, o rather sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae." Punta tayo sa Genesis chapter 3, verse 22. "At sinabi ng Panginoong Diyos na rito, ang tao ay naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman." Talon tayo sa 1 Peter chapter 1, verses 1-2. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nanginibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Isang araw po may 3 bata na nagtatalo. Sabihin natin araw ng Lunes. May 3 bata na nagtatalo. Pangalan po natin sila si Pedro, si Juan at si Santiago. Sabi ni Pedro, "Nakikinig ako sa church kahapon. Sabi ng aming ministro, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Pero siya ang tagapagligtas. Iisa ang Diyos, hari ng lahat." Sabi naman ni Juan, "Agree ako na si Jesus ay tagapagligtas. Ngayon, kung iisa ang Diyos, bakit pa mayroong Ama, Anak, at Espiritu Santo? Hindi ba dapat 1 plus 1 plus 1 equals..." Parang may narinig akong 5. Ilan? 3. 3 ang Diyos. Sagot naman ni Santiago, "Ganito yan. Parang tulad sa isang dula, iisa ang actor, pero 3 ang pinapapilan. Pinahayag ng Diyos sa kasaysayan na may 3 siyang pinapapilan: Ama, Anak, at Espiritu. Tutal, nagkakasundo naman tayo na si Jesus ay tagapagligtas, hindi natin to kailangang pagtalunan pa."
Tanong, sino kaya sa kanila ang umaayon sa pinahayag ng Diyos sa kanyang kasulatan? At tama ba ang mungkahi ni Santiago na hindi na kailangang pag-usapan ang konsepto ng Diyos? Na hindi na ito kailangang pagtalunan pa, as long as agree naman sila na tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Sa umagang ito, itutuloy po natin ang pag-aaral ng konsepto, yung biblical concept or tamang konsepto, tamang pag-iisip ukol sa Diyos, sa kanyang pinahayag, sa kanyang salita. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat pinahayag po ng Diyos sa scriptures na siya ay isa at nag-iisa. Yun yung pinag-aralan natin last week. Sabi nga ng Diyos, di ba, sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And because the Bible reveals that there is only one God, we affirm this. At the same time, we also have passages like this. Sa Daniel 7:13-14, pag binasa natin ito, ganito ang makikita natin. Sabi ni Daniel sa kanyang pangitain, I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. And he came up to the Ancient of Days. Lumapit daw siya doon sa mas matanda pa sa mga araw. And was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. Sino itong anak ng tao na nasa pangitain ni Daniel? Sino itong tinutukoy dito? At kung tao ito, na tulad natin, how come may access po siya sa Diyos na nakaupo sa luklukan? Samantalang, sinabi ng Diyos kay Moises, no man can see me and live. Kinokontradict ba ng Diyos ang kanyang sarili? Tsaka bakit dito sa anak ng tao, binigay ng Diyos ang kanyang kaharian? Siya ba ang tagapagmana ng walang hanggang kaharian? Sa panahon ni na Isaiah, noong nahati ang kaharian ng Israel at ipapadala ng Diyos si Isaiah, ganito ang naging pahayag ng Diyos sa simula ng ministry, sa pagpapadala niya kay Prophet Isaiah. Sa Isaiah 6:8, sabi, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Dalawa lang po ang nag-uusap dito. Ang Diyos at si Isaiah. Diyos ang nagpapahayag, si Isaiah ang tumanggap ng pahayag. Bakit sinabi ng Diyos dito, who will go for us? Bakit plural ang form? Hindi naman niya kapantay si Isaiah. Definitely si Isaiah ang ipadadala niya rito. Bakit parang sinasabi ng Diyos, meron pa siyang ibang kausap, who will go for us? When we come to the New Testament, ganito naman ang witness ng mga writers ng Gospels. Sa Matthew 3:16-17, ganito ang sinulat nila doon sa beginning ng ministry ni Jesus Christ. Sa Matthew 3:16-17, after being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice out of the heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tanong, bakit sa kanya nagbukas ang langit?
Sa dinami-dami ng binautismuhan sa Ilog Jordan, sa kanya lang nagbukas ang langit. Sa kanya lang din bumaba ang banal na Espiritu at nagpakita. Sa kanya lang din narinig ang tinig ng Diyos na siya ang minamahal na anak na lubos na kinalulugdan. Si Jesus ba ang tagapagmana ng kaharian sa Old Testament? Siya ba yung may access sa Ancient of Days na nakaupo sa luklukan? Ang tanong sa atin sa umagang ito ay ano ba gagawin natin sa mga passages na tulad nito? Hindi tayo pwedeng matulog. Hindi tayo pwedeng magpadala sa antok natin sa umagang ito. Because the fathers of the faith in history have warned Christians time and time again. Kapag nagkamali po tayo sa paniniwala natin sa Diyos, kapag nalihis ka, kapahamakan, sigurado ang susunod. At the same time, hindi rin tayo pwede mag-resort sa mga contradictions. Hindi po natin pwedeng sabihin na iisa ang Diyos sa Old Testament. Pero sa New Testament, pinahayag niya ang kanyang sarili na tatlo siyang Diyos. Or hindi natin pwedeng sabihin na sa Old Testament, sinabi niya na iisang persona siya. O pagdating sa New Testament, tatlong persona siya. Those are contradictions. God would not contradict Himself. Palibhasa kasi tayo, ang alam lang natin, ang kaya lang ng ating isipan ay, dahil ako ay isang tao, therefore, ang isang tao ay isang persona. Ganun ang pag-iisip natin, ganun tayo nasanay. Pag pinag-usapan ng ating pagiging tao, akala natin na ang pagiging tao ay isang persona na. We cannot resort to contradictions. Totoo po na ang banal na Trinidad ay mahiwaga. May mga magsasabi dyan na hindi natin maaaring maintindihan ng Diyos. He is God and He can do whatever He wants. It is true na ang Diyos ay mahiwaga. At ang banal na Trinidad ay mahiwaga. Totoo na may mga bagay ukol sa Diyos na hindi natin maiintindihan. Pero may mga bagay rin siyang pinahayag sa kanyang salita para maintindihan natin siya. That it is sufficient for us to understand who He is. We have to consider that God has revealed enough info about Himself in the Scriptures. At hindi siya magiging inconsistent sa kanyang sarili. Noong 4th century AD, lumagana po ang katuruan ni Arius. Si Arius po ay isang bishop at pinalagana po niya na si Kristo ay hindi Diyos. Maraming ganyan ngayon. Yung mga katuruan ngayon, hindi nagmula yan sa panahong ito. Matagal na yan. Na pinag-uusapan, pinagtatalunan, matagal na rin pinaglabanan yan. And yet, hindi mamatay-matay ang mga ganyang klaseng katuruan. Na si Kristo daw ay tao. Hindi siya Diyos. Pinangaral ni Arius noong 4th century na there was a time when Christ was not. There was a time when Christ was not. Ibig sabihin, may beginning si Kristo. Dahil nga daw, sinusulat sa Bible na siya ay begotten of the Father. Therefore, if you are begotten of the Father, diba sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dahil siya raw po ay begotten of the Father, ibig sabihin, may simula siya, created siya ng Ama. Yung existence niya, nagmumula sa Ama, and therefore may beginning ang kanyang existence. Ganon ang paniniwala ni Arius. Ang pagiging begotten daw ay may simula. At dahil dito, kumalat itong false teaching na ito ng panahon nila.
Kaya nagtipon-tipon ngayon ang lahat ng mga pastor, mga bishops, and theologians noong 325 AD. Sa pagtitipon nila, tinawag po itong the Council of Nicaea ng 325. At ang ginawa po ng mga pastor at ng mga theologians ng time na yun, ang sinang-ayunan po nila ay ang nakasulat sa Scriptures. Sinasabi ni Arius na si Kristo ay hindi Diyos. Sinabi ng mga bishops, ng mga pastors and theologians ng time na yun, no. Christ is God. Kaya sinabi nila sa Nicene Creed, we believe in one God, the Father Almighty, maker of all things, visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father, that is of the substance of the Father. Uulitin ko, ganito ang sinabi nila bilang kontra doon sa tinuturo ni Arius. Christ is the only begotten of the Father, that is of the substance of the Father, God of God, light of light, true God of true God, or very ngayon na 100% man. Kasi hindi naman yun yung sinasabi ng mga church fathers. Pag sabing 100% man, parang may possibility pa na maging less than 100%. Ang pagkakagamit ng mga church fathers ay true God, or true God of true God, and true man of true man, or very God of very God, very man of very man. Ganun ang description nila kay Yesu Cristo. So kapag nagkamali po tayo sa doctrine of the Trinity, nagkakamali rin po tayo sa ibang mga katuruan sa Bible. Lumilihis tayo sa katuruan ng Scriptures, especially the teachings on salvation. Kanina sabi ni Santiago, huwag na natin pagkalunan yan. Total, naniniwala naman tayo na tagapagligtas si Kristo. Sinasabi sa atin ng mga church fathers, sa oras na lumihis tayo sa katuruan ito, lumilihis ka rin sa katuruan ng salvation. Sabi po sa Athanasian Creed, na sinulat noong 4th hanggang 7th century, ganito ang sinasabi, whoever wants to be saved should above all cling to the Catholic faith. Yung Catholic faith na tinutukoy dyan ay hindi Roman Catholicism. Tumutukoy ito sa isang pananampalataya ng buong Christianity noong panahong ito. At pinaniniwalaan nila ng buong-buo ang banal na Trinidad. Sabi dyan, whoever wants to be saved should above all cling to the Catholic faith. Whoever does not guard it whole and inviolable will doubtless perish eternally. Now, this is the Catholic faith. Ano daw yon? We worship one God in Trinity, and the Trinity in unity, neither confusing the persons nor dividing the divine being. Hindi dapat kino-confuse yung mga persons na sinasabi natin na ang Ama ay ang Anak ay Espiritu, ang Espiritu ay ang Ama at ang Anak. Hindi pwedeng i-confuse yun. At hindi rin pwedeng i-divide ang pagiging Diyos na parang ang Diyos ay tatlo. Or ang Diyos, ang Ama ay 1/3 ng Diyos, ang Anak ay 1/3 ng Diyos, at ang Espiritu ay 1/3 ng Diyos. Pag pinagsama-sama, sila ay iisa. Hindi ganun yun. Itong pahayag ng pananampalataya or Athanasian Creed, bagamat attributed kay Athanasius na isa sa mga champions or church fathers noong 325 AD, ito po ay sinulat noong 4th to 7th century AD. Sa makatuwid, ganito po ang over the course of church history, ganito ang sinabi nila tungkol sa doctrine of the Trinity. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Each person has all of God. Ang buong essence ng Diyos ay nasa bawat person. Hindi hinahati-hati yun. Each person has all of God. There is only one God. Last week, pinag-aralan po natin yung essence ng Diyos at tinanong po natin, what is God and is He complete without us? Sabi, there is only one God. Ang Diyos ay isa at nag-iisa
Sabi nga, dinggin mo o Israel, si Yahweh lamang ang Diyos, wala siyang katulad o kapantay. At dahil wala siyang katulad o kapantay, ang Diyos ay kataas-taasan. God is the supreme and eternal self-existent creator of all things. He is timeless and morally perfect. Nabubuhay siya sa kanyang sarili at hindi niya kailangan ang tulong o kapangyarihan ng iba para mabuhay. Walang pangangailangan ng Diyos. Kung tutuusin, tayo nga ang may kailangan dahil hindi tayo mag-e-exist kung hindi niya tayo nilikha. At sa umagang ito, sa pag-aaral natin ngayon, panalangin ko po na makilala po natin na pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha at manunubos natin. Siya ang nag-iisang Yahweh na nakikipag-fellowship sa atin in 3 persons. Upang alipin tayo at palakasin tayo sa ating mga pinagdadaanan. Nawa mabuksan ang ating mga mata at tenga sa yaman at lalim ng kanyang biyaya para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, sasagutin naman po natin ang tanong ukol sa pagpapahayag ng kanyang mga persona sa kasaysayan. And so ang tanong natin, who is God? Last week, what is God? Ngayon, who is God? Buksan po natin ang ating mga Bibles sa unang aklat ng Scriptures. Sa Genesis, the book of Genesis, chapter 1, verse 1. Although may mga critics ng authorship sa authorship ni Moses sa pagkakasulat ng book of Genesis, na sinasabi nila na there are at least 4 sources ng writers, we firmly believe na si Moises po ang nagsulat ng aklat na ito. At noong sinulat po ni Moises ang book of Genesis, kagagaling lang po nila sa Egypt. Wala silang ibang alam tungkol kay Yahweh. Hindi nila siya masyadong kilala sapagkat matagal silang nanirahan sa Ehipto. At ang nakilala nila ay ang embodiment of the gods of Egypt, na si Faraon. Si Faraon po ang anak ng Diyos ng Ehipto. Akala nila na si Yahweh ay tulad ni Faraon, na pabago-bago ang isipan at hindi siya tapat sa kanyang pangako. Kaya nga, ang naging reklamo nila kay Yahweh habang nasa ilang sila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at ginapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdadalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Nakaranas lang sila ng konting init at konting uhaw, ganun na ang naging reklamo nila kay Yahweh. Kilala po nila ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at si Faraon, pero hindi po nila talaga kilala ang Diyos. So ang ginawa po ng Diyos, tinawag niya si Moises, umakyat sa bundok. Sabi ng Diyos dito, pumarito ka for 40 days and 40 nights. Although hindi sinabi sa aklat ng Exodus kung bakit 40 days and 40 nights, pero hindi naman pwede magtinginan lang sila ng Diyos doon. Sabi ng mga theologians and scholars, most probably, kinuwento ng Diyos ang kasaysayan ng sanlibutan. At kasaysayan din, which is all of history is God's history. And if there is a perfect storyteller ng history, God is the perfect storyteller. So for 40 days and 40 nights, nandun sa taas ng bundok si Moises, kinukwento ng Diyos kung ano ang nangyari sa pasimula. Genesis 1:1. Sabi po dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Scripture is telling us na mayroong nag-iisa doon sa pasimula. Walang lumikha sa Kanya. Walang lumalang sa Kanya.
Wala pang tao, wala pang mga planeta, wala pang mga bituin, wala pang galaxies, wala pang lahat ng mga bagay, wala pang langit at lupa. Nandoon na siya. Nandoon na ang Diyos. In the beginning, God. And He is the one who created the heavens and the earth. Siya lang. Wala siyang ibang kasama. At dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, He Himself was not created, but everything was created because of Him. Ngayon, as we read through itong verses 1 hanggang verse 3, isuot muna natin yung mga thinking caps natin at saka yung mga salamin natin o lente. Tingnan natin at i-observe natin itong verses 1 to 3. Sa verse 1, nandun na raw ang Diyos sa pasimula at siya ang lumikha ng lahat. Ganito. Kung nagsusulat kayo sa mga Bibles nyo or sa mga notebooks nyo, sa original language, ang salitang God ay plural. Hindi siya singular. Ang pagkakagamit ng mga ang pagkakagamit sa Hebrew ay Elohim. The Jews also allow for this plurality in God. Hindi natin sinasabing gods. God. May plurality sa Diyos. So, sa verse 1, ang pagkakagamit, mapapansin natin, pwede nyo rin bilugan nyo, na sa original language, ang pagkakagamit ng salitang Diyos ay plural, Elohim. Hindi sinasabi ng Old Testament na marami ang Diyos. Rather, the Old Testament seems to say that there is plurality in one God. Verse 2. Sabi dyan, the earth was formless and void. Ang salitang formless and void sa original language ay may pakahulugan na ito po ay parang isang disyerto. So yung mga sa atin na nanggaling ng Middle East o papunta sa Middle East or na may experience sa buhay sa Middle East, alam natin kung ano ang disyerto. It is lifeless. Napakainit. Kung meron mang mabubuhay doon, konting-konti lang. Para sa mga writers ng unang panahon, ang wilderness o yung disyerto po ay fruitless, lifeless. It is a wasteland. Pagkakagamit ng formless and void, ang konsepto nun ay disyerto. Sa mga katuwid, walang nabubuhay doon sa formlessness and void ng earth in verse 2. And yet, may sinasabi doon si Moises, nang ikwento sa kanya ng Diyos, nandun na raw ang Diyos sa void na yon, sa darkness na nandun. Sabi, the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Bilugan niyo yung Spirit of God doon. Sa original language, ang Spirit ay ibig sabihin breath, wind, air. Sa Bible, pag pinag-usapan ang breath ng Diyos, ito ang nagbibigay buhay. So in this wasteland, in this lifelessness, in this fruitlessness, nandyan ang life-giving breath ng Panginoon para magbigay buhay sa mundo. Then in verse 3, doon natin makikita ang beginning of life. Nagsalita ang Diyos, let there be light. And there was light. Ayon po sa mga alamat nila noong unang panahon, ang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto at Babylonia ay nagmula doon sa formlessness and void. Makikita natin dito yung pagsusulat ni Moises at yung mismo ang Diyos. Nakikipag-engage sila doon sa mga false religions ng panahon nila. Itong formlessness and void, itong darkness na nasa verse 2, pag tinignan natin ang mga accounts, creation accounts ng Babylonians at saka Egyptians, yung supreme God nila ay doon nagsimula. Doon nagmula. May beginning sila doon sa formlessness and void. Ngunit ang Diyos, hindi po siya part ng formlessness and void. Hindi siya part ng kaguluhang yun.
He is outside of it and therefore He has no beginning. Ang mga Diyos-Diyosan nila nung unang panahon, kahit kailan, hindi rin nagsasalita. Hindi magsasalita yan. Kahit sa mga kwento nila, hindi mo makikita magsasalita. Ikakwento lang nila, inanarrate lang nila, yung aming Diyos nagmula sa ganyan. Pero hindi man lang magsasalita, hindi mo maririnig na sila ang nagnanarrate ng sarili nilang kwento. Pero dito, sa sinasabi ni Moises, Diyos ang nagkukwento ng sarili niyang kwento. Siya ang nagpapahayag, siya ang nagsasalita. Pinalalabas dito ng Diyos, syempre, inutil ang ginawa ng tao. Kapag ang Diyos mo hindi makapagsalita, hindi makapagpahayag, paano pa yan? Paano mo pa nasabi na siya ang Panginoon ng kasaysayan? Hindi nga makapagsalita, hindi man lang makapagsalaysay. Sabi sa verse 3, let there be light. Nagsalita ang Diyos. And there was light. Sa New Testament, ganito ang description naman ni Apostle John sa nangyari sa pasimula. Sa John chapter 1 verse 1 hanggang 4, ganito ang sinasabi ni Apostle John. In the beginning, so may reference siya doon sa Genesis. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. Ang tinutukoy po ni Apostle John dito ay sino? Si Jesus Christ. Ito yung pre-incarnate form ni Jesus Christ. Bago siya bumaba, siya po ang salita. Siya po ang salita, ang anak ng Diyos, ang second person of the Trinity. Siya raw ang salita and agent of creation. Siya po ang nagsabi ngayon doon sa Genesis 1 na let there be light. Sapagkat siya ang liwanag. Siya ang liwanag na nagbibigay buhay sa tao. In Him was life, and the life was the light of men. Let there be light. Sabi po sa Genesis 1, verses 26 to 27, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Notice, although hindi explicit na sinasabi ang Ama, Anak, at Espiritu dito, kapansin-pansin ang pagkakagamit ng mga salita. Let us make man. Nasa plural na naman. Let us make man. Taas muna tayo ng kamay. Sino nagsasabi na itong kausap ng Diyos dito ay anghel? Anghel? Wala. Ang kausap niya dito ay tao. Taas kamay? Wala rin. Ang kausap niya ay ang banal na Trinidad. Wala rin. Let us make man, sabi ng Diyos. Hindi tao ang kausap niya rito. Kahit kailan, hindi kapantay ng Diyos ang tao. At hindi agent of creation ang tao kasi wala pang ang tao eh. Sabi niya, let us make man. Wala pang tao. Lalalangin pa lang niya. So, hindi pwedeng tao. Pangalawa, hindi rin pwedeng anghel. Kasi kahit kailan, hindi agent of creation din ang anghel. Ang anghel ay creature. Part ng creation, pero hindi siya agent of creation. Hindi creator ang mga anghel. They cannot create.
So ano to? Anong ibig sabihin nito? Ayon sa mga theologians and scholars, tumutukoy raw ito sa persons of the Holy Trinity. The eternal unity of the Father, the Son, and the Spirit, which is later revealed sa Book of Psalms at saka sa New Testament. Let us make man in our image. And in His image, ginawa niya ang tao. Makita rin natin, nung ginawa ang tao, may plurality rin. Male and female, He created them. Both male and female, nasa atin ang larawan ng Diyos. Tayo actually ang image of God. Pero yung image na yun, sinisira natin. Kung ano-ano ang sinasabi natin. Sinasabi natin, ako ay babae, pusong lalaki. Sasabihin natin, ako ay lalaki, pusong babae. Pero sa totoong walang ginawang ganun ng Diyos. Meron naman nagsasabi, ako ay lalaki, pero ako ay isang dragon. Meron naman isa, ako ay babae, pero ako ay isang pusa. Walang katapusan ang pag-redefine ng tao. Ginawa siya ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. And therefore, tama na hindi gumagawa ang Diyos ng ganun. Kasi gawa-gawa na tao po yun. In His sinful heart. Which now leads us doon sa fall of man. Sa Genesis chapter 3. We need to also ask, iniwan ba ng Diyos ang tao sa kanyang kasalanan? Iniwan ba, or nandun ba rin ang Diyos? Nandun ba rin ang persons of the Trinity in the fall of man? Punta tayo sa Genesis chapter 3, verse 22. Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Notice yung us. Knowing good and evil. Hindi tao kausap ng Diyos dito. Knowing good and evil, and now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Nang magkasala ang ating unang magulang, pinalayas sila ng Diyos para magsimula ang kaligtasan. Scriptures tell us na hindi pinayagan ng Diyos na manatili ang tao sa hardin. Dahil baka raw, ano sinasabi dyan, baka iunat daw niya or abutin daw ng tao yung bunga ng tree of life. Kasi nagbibigay buhay yun. At pag kinain ng tao yun, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang problema, may buhay na walang hanggan ka nga, pero wala namang kapatawaran sa kasalanan. And therefore, mananatili ang kasalanan sa walang hanggan. Yun ang pinuputo dito ng Diyos. Yun yung threat dito sa tao. Hindi magagapi ang kasalanan. Mananatili ang kasalanan. Hindi magkakaroon ng pagpapatawad at pagpapawalang sala. Ngunit ang ating Panginoon ay puno ng karunungan at habag sa tao. Kinailangan niyang paalisin ng tao sa hardin upang magsimula ang katubusan. Sa makatuwid, ang pagpapalayas ng Diyos ay kanyang biyaya rin. Hindi lamang ito ay hatol, ito ay biyaya niya rin sa atin. Expulsion is an act of grace. Nangako ang Diyos na magpapadala siya ng binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. At dito nagsisimula yon sa pagpapalayas sa tao. Upang magsimula na ang pagpapadala ng manunubos. And it is interesting how God begins this passage. Sabi dyan, then the Lord God, notice yung pagkakagamit ng salita. Then the Lord God, bilukan nyo yung salitang Lord God.
original language, itong Lord God, ang salitang Lord ay Yahweh. It is God's special name na binigay niya sa kanyang bayan. Napag-aralan natin last week na itong Yahweh, itong salitang o pangalan ng Diyos na Yahweh, ay binigay niya sa kanyang bayan. Para mayroon silang alaala na lagi siyang malapit sa kanila. He will always stick with His people, no matter what. Tapos sinabi dyan, Yahweh Elohim. Then Yahweh Elohim said, Behold, the man has become like one of us. Tapos pinronounce na yung cattle. Anong punto nito? Ang punto nito ay ganito. Kahit nagkasala yung tao, God is still man's covenant partner. Tayo, masaktan lang tayo konti sa pag-aasawa natin. Hiwalayan na kita. Ayoko na sa'yo. Ganun ang ginagawa natin eh. Pero notice ang ginawa ng Diyos. Nagkasala ang tao laban sa Kanya. The Old Testament tells us na mayroong covenant si Adam sa Diyos. Mayroong tipan si Adan sa Diyos. At kailangan tuparin ni Adan yun. Hindi ginawa ni Adan, sinira niya yung tipan. Anong ginawa ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na bahala ka na sa buhay mo, iwan na kita? Hindi. Ang sinabi ng Bible sa atin, and Yahweh Elohim. Ginamit pa rin yung covenant name ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na nagkasala si Adan, ang Diyos, sinasabi, hindi, covenant partner mo pa rin ako. Mananatili akong tapat sa ating ugnayan. Mananatili akong tapat sa iyo. Kahit sinira mo ang ating tipan. At sinabi ng Diyos, Behold, the man has become like one of us. Plural na naman. Pero hindi niya pinabayaan ng tao. Doon nagsimula ang wheels of redemption. Doon nagsimula ang kaligtasan. Sa pagpapalaya sa tao. Sa hardin. In the New Testament, may sinulat naman po si Apostol Pedro ukol sa gawain ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. And how each person of the Trinity now relates to us, God's people. Sa 1 Peter 1:1-2, Sinabi ni Peter sa kanyang mga readers, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen, according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in the fullest measure. Ang mga tagapakinig po ni Apostol Pedro ay mga tagasunod po ni Kristo. They are Christians na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Pontus, Galatia, Cappadocia. Ito po ay mga cities sa Northern Asia Minor, or ang tawag natin sa Asia Minor ngayon ay Turkey. Tinawag silang mga nangingibang bayan or aliens scattered throughout. Dahil napadpad po sila sa mga bayang ito dahil sila po ay inuusig ng panahon ni Emperador Nero. Alam naman natin yung nangyari ng panahon ni Nero, di ba? Sinunog ni Nero yung bayan, sira ulo, kasi wala na siyang space. Gusto niyang gumawa ng mga amusement center. Nung panahon nila, ang mga amusement center ay mga coliseum, mga magagara na mga government building. Ang mga katumbas niyan ngayon, mga tombs at saka mga kung ano-ano ba. At dahil wala ng space, may naisip siya. Wala nang space sa Rome. So, ganito, tatanggalin ko yung ibang mga buildings dyan. Kaso, baka magalit yung mga tao sa kanya. Para hindi magalit ang mga tao sa kanya, sabi niya, susunugin ko to. Pero, ikalat niyo yung chismis na ang mga Kristiyano ang sumunog sa mga government buildings. Kaya ang nangyari ngayon, inusig ang mga Kristiyano nung masunog ang Rome. Inusig sila.
pinagpapapatay ang mga Kristiyano, kinaladkad sa daan, pinako sa krus, dahil lang gusto ni Nero na magkaroon ng mga amusement center sa Rome. At ngayon, ang foremost na nasa isipan ng mga Kristiyano, kung totoong may Diyos, bakit dahan-dahan kaming nauubos? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin? Tinanggap namin si Jesucristo. Kung totoong may Diyos, may pakialam pa ba siya sa amin? Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Sinagot ito ni Pedro para aliwin sila at palakasin ang kanilang mga loob at bigyan sila ng kagalakan. In verse 1, sabi ni Pedro, kayo ay hinirang. Mga hinirang. Ano ibig sabihin nun? You are chosen according to the foreknowledge of God, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. Hinirang sila ng Diyos ayon sa gawa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Himay-himayin lang po natin ang warfare. Sabi ni Pedro, they were chosen according to the foreknowledge of God. Sila po ay mga hinirang ayon sa pangunahing kaalaman o paunang kaalaman ng Diyos Ama. Ibig nitong sabihin, hindi ka pa pinapanganak. Wala ka pa sa mundong ito. Hindi pa nililikha ang langit at lupa. Kilala ka na ng Diyos. Alam na niya kung ilang hibla ng buhok ang mananatili sa ulo mo. Alam niya kung anong magiging buhay mo. Alam niya kung anong magiging paghihirap na dadaanan mo sa mundo nito. Ibig sabihin, in eternity past, hindi pa nililikha ang mga bagay-bagay, kilala ka na ng Diyos. Noon pa man. Alam na ng Diyos na ikaw ay si Jonah, na ikaw ay si Shekinah, na ikaw ay si Ate Rose, ikaw ay si Luz, ikaw si Kuya Owen. Noon pa man. Kilala ka na niya. At may pakialam siya sa'yo. Pangalawa. At pinili ka na. Hinirang ka niya. Pinili ka niya para maging bahagi ng kanyang sambahayan. Para maging kanya. Pangalawa, sabi by the sanctifying work of the Spirit. Sinasabi dito ni Pedro, lahat ng hinirang ng Diyos ay hinihiwalay ng Espiritu Santo para sa gawain ng Panginoon Jesus. Kailangang hiwalayin sila. Bakit nasabi na gano'n? May dalawang pakahulugan ang salitang sanctification or to make holy. Isip lang natin kasi pag holiness ang pinag-uusapan, walang kasalanan. Pero hindi gano'n ang ibig sabihin. Meron pang isang pakahulugan ang salitang holy, to make holy or to sanctify, na ibig sabihin ay hinihiwalay para sa Diyos. At dito, yung gawain ng paghihiwalay para sa Diyos ay gawain ng banal na Espiritu. Bakit sila kailangang ihiwalay? Pangatlo, because they were chosen to obey Jesus Christ and be sprinkled by His blood. Anong ibig sabihin nito? Noong unang panahon po, kapag ikaw ay nakipagtipan sa mas mataas na hari o mas nakatataas na hari, sabihin natin tayo ay mga hari, o may mga dugong bughaw, pag ikaw ay makikipagtipan sa mas nakakataas na hari, kailangang patibayan ng inyong tipan sa pamamagitan ng
pagbuhos ng dugo o pagwisik ng dugo. In return, yung mas nakatataas na hari ay nangangako na ipagtanggol ang inyong bayan at pagpalain kayo. Ganun ang mga tipan nila noong unang panahon. So, kailangan ang pagbisik ng dugo sapagkat pangako yun ng pagtupad ng mga pangako. Parang sa history natin, may blood compact. Kailangan may blood compact para malaman na seryoso kayo. Kailangan may dugo. At ganoon din noong unang panahon. Kailangan may pagbuhos ng dugo at o pagbisik ng dugo. Ngayon, hindi lamang yun. Babala rin ito sa mga sisira sa tipan. Kamatayan po ang parusa sa pagsira sa tipan. Ngayon, nakakapagtaka. Tayo ang sumira eh. Diba? Tayo naman eh. Tayo yung tao. Tayo yung sinungaling. Tayo yung nagnanakaw. Tayo yung walang respeto sa ating mga magulang. Tayo yung mapag-imbot. Tayo yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tayo yung mga mamamatay tao. Tayo yung sumira. Ang nakakapagtaka, bakit? Bakit imbis na singilin sa akin ng Ama ang pagsira ng tipan, ay siningil niya ito sa kanyang pinakamamahal na anak? From eternity past, the Father and the Son have always had perfect fellowship. They always loved one another. The Father, the Son, and the Spirit. Ako yung guilty eh. Ako yung lumabag. Kay Adan ako pinanganak. Tulad ako ni Adan, lumalabag, nagkakasala. Bakit ang dugo ni Kristo ang kailangang dumanak? Hindi ba dapat sa akin? Bakit siya ang kailangang hampasin? Bakit siya? Pinahayag ng Diyos kay Isaiah at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsisigaling tayo. Kung hindi dahil sa kanyang dugo, hindi gagaling ang ating mga kaluluwa. Paulit-ulit na sinasabi ito. Simula nung nagbinasa natin ang Psalm 103 kanina, hanggang sa introduction ng worship team, hanggang sa message ngayon, paulit-ulit na pinaaalala sa atin ng scriptures. May karamdaman po tayo, may karamdaman ng tao. Sa sariling dugo natin, hindi tayo gagaling. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. At ganyan kaganda ang pag-relate ng Diyos, ang pagmamahal niya sa atin. This is how beautiful the Father, the Son, and the Spirit relate to us, God's people. At dahil tayo binisikan ng dugo ni Kristo, ang ibig sabihin, lahat ngayon ng hinirang ng Ama ay lahat ngayon ng hinirang ng Ama sa pagpapabanal ng Espiritu ay ngayon may ugnayan sa Diyos. Diyos ang nagpapatibay. Diyos ngayon ang nagpapatupad. Lahat ng pangako niya sa kanyang tipan ay binubuhos niya sa atin. At iingatan niya tayo. Bakit kailangang ingatan? Kasi ang expectation ay magsisitalima tayo kay Kristo. Kaya kailangan niya tayong ingatan upang magsitalima tayo sa mga utos ni Kristo at hindi tayo mawalay sa Kanya. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesucristo. Uulitin ko. Pasalamatan natin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesucristo. Ultimately, true election in the Father results in our thankful obedience to the Son.
Balikan lang natin ang sandali, si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ang hatol sa kanila, walang tama sa mga sagot nila. Dahil sinabi ni Pedro na si Jesus ay tao lang. Lumalabas na ang sinasamba nila ay tao lang din. Masam sila sa kapwa-tao. Ang tawag dito ay heresy of Arianism. At marami sa mga false teaching na ganun ang turo. Na si Jesucristo ay creature lang. Pwede niyo akong tanungin pagkatapos ng service kung ano yung mga religion na yun ngayon. Pangalawa, dahil sinasabi ni Juan na 1 plus 1 plus 1 equals 3, mathematically correct, pero pinalalabas niya na walang pagkakaisa sa essence at kabuuan ng bawat persona. Sinasabi niya na tatlo ang Diyos. Ang tawag po dyan ay tritheism. Sinasamba nila tatlong Diyos. At dahil sinasabi ni Santiago na parang isang actor ang Diyos, pero tatlo ang pinapapilan, ang tawag po dyan ay modalism. Sa panahon natin, ang tawag dyan ay oneness or Unitarianism. At dahil wala sa kanila ang umayon sa Scripture, hindi rin tama ang mungkahi ni Santiago na hindi kailangang pag-usapan ang konsepto ng Diyos as long as agree daw sila na tagapagligtas si Jesus. Why? Sagot, dahil iba-iba ang konsepto rin nila kay Jesus. Para kay Pedro, si Jesus ay special creation lang. Para kay Juan, si Jesus ay ibang Diyos bukod kay Yahweh. Para kay Santiago, ang Diyos ay namamatay. Ulitin ko, masaklap yun. Para kay Santiago, doon sa mga oneness, ang Diyos ay namamatay. At dahil hindi ganito ang pinapahayag ng Scriptures ukol kay Kristo at sa ibang persona ng Trinity, ang kanilang tinuturo ay hindi ebanghelyo. Lihis po sila. Sinasabi sa atin sa Scriptures, test the spirits, referring doon sa mga teachings na naririnig natin. If we do not test the spirits at tanggap lang tayo ng tanggap sa ating kamangmangan, dadalhin tayo ng ating kamangmangan sa kapahamakan. Hindi pwedeng mangmang ang mga nasa sambahayan ni Kristo. Kailangan kilala natin kung sino ang Kristo na ating tinatanggap, kung sino ang ating pinaninindigan. Kailangan yun. Dahil ipapahamak tayo ng ating kamangmangan. Walang kaligtasan sa mga lihis na turo. Ang work of creation and redemption ay gawain ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang bawat isa ay active sa pagtupad ng panukala ng Diyos. They are united for all eternity. Hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. God is one undivided essence, existing in three co-equal and co-eternal persons. One undivided essence, existing in co-eternal and co-equal persons. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Each person has all of God. There is only one God. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang Article 2 ng ating Statement of Faith. Sige po. Sabay-sabay po natin basahin. Pinaglilingkuran natin ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay, na nagpahayag ng kanyang sarili sa Biblia sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay isang Diyos at ang kanilang pagka-Diyos ay di nahahati. Sila ay isa sa kabuuan. Ang bawat persona ay ganap, makapangyarihan, alam ang lahat, walang hanggan, at magkakatumbas na karapat-dapat sa ating pagsamba at pagsunod. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.